Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat po tayo, marahil mga kapatid, ay nakatanggap na ng ganitong katanungan o kadalasan natin itong natatanggap. Kumusta ka? How is life? At para sa atin, the easiest way to answer this question is, okay lang. Humihinga pa naman. Pero minsan, alam natin sa sarili natin, nang dahil sa napakaraming problema natin, napakaraming dagok na ating kinakaharap sa buhay, yung katanungan na kumusta ka ay hindi lamang simpleng okay lang ang sagot. Minsan, kadalasan, ang sagot natin kapag patong-patong yung problema, kapag po tayo ay nakakaranas ng hirap o pighati sa buhay, sabihin natin, pagod na ako, ayaw ko na, tama na, nakakasawa na ang buhay, mas mabuti pang matapos na ang buhay para matapos na rin ang paghihirap. Mga kapatid, sa ganitong kalagayan, tayo po ay nakaka-relate kay Job sa ating unang pagbasa ngayon, na siya po ay tumanggap ng siksik, liglig o mamaapaw na biyaya mula sa Diyos, pero dumating po yung panahon na pagsusubok kung saan tinanggal ang lahat ng mga ito. Nawala ang kanyang mga ari-arian o nasira, namatay ang kanyang mga minamahal sa buhay. And probably if we put ourselves into the shoe of Job, we can say, Lord, this is too much. Well, my dear friends, when we suffer, when life becomes tough or difficult, we can easily blame our situation to God. It is very easy to complain to God. It is very easy to get angry to God. Kaya po sa ating unang pagbasa din ngayon, narinig natin yung pessimistic words of Job sa kanyang kalagayan. But my dear friends, what is God telling us? It is really difficult to find the purpose in our life when we are suffering. It is difficult to see why we suffer if we do not know or do not see the purpose of our life. Kaya po, dito sa ating unang pagbasa, pwede nating kunin na God allows us to suffer, God allows us to experience difficulties, problems in life, so that we come to realize really the purpose of our life. Hindi lamang po yung tanong na, who am I, yung kailangan nating sagutin sa buhay natin. Pero kalapit nito, kasama nito, ay yung sagutin natin, for whom am I? Para kanino ba tayo? Or for what purpose is my life? Kaya po napakahalaga na alamin natin yung purpose. And so we ask the question, what is the purpose of our life? Or how can we know the purpose of our life? Our second reading and gospel reading give us the answer. In the second reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, malinaw kay San Pablo yung kanyang purpose sa buhay. Ang kanyang purpose sa buhay ay ang pagsilbihan ng Diyos. Ang kanyang purpose sa buhay ay ang ipahayag ang mabuting balita. Malinaw sa kanya yon. And so, St. Paul is teaching us in our second reading today that we come to know the purpose of our life through service. And we are able to see the significance of our life when we are able to serve other people. Kaya nga po, kung ano man yung ipinagkatiwala sa atin, posisyon sa gobyerno, sa simbahan, sa communities natin, sa trabaho natin, o maski sa loob ng pamilya, sa paninilbihan, sa paglilingkod natin, nalalaman at nabibigyan ng kahulugan ang ating buhay, ang purpose ng ating buhay. Kaya po, ang turo sa atin, matutong magsilbi.
Hindi natin matatagpuan ang purpose ng buhay natin, ang layunin ng buhay natin, kung makasarili tayo, kung lahat ng ginagawa natin ay para sa sarili lang natin. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin mga kapatid, na si Jesus ay nagkaroon ng routine sa kanyang pagsisilbi, paglilingkod sa atin. Nagpapagaling ng masakit, nagtuturo at nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Kung titingnan natin, ito yung araw-araw na ginagawa ni Jesus at dinudumog siya ng napakaraming tao. Tila nakakapagod. Pero kay Jesus, hindi siya nakapagod kasi malinaw yung purpose niya. Hindi tayo agad susuko kung malinaw yung purpose natin, kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo narito sa posisyon na ito. Hindi tayo mapapagod, hindi tayo mapanghihinaan ng loob, hindi tayo susuko kung malinaw yung purpose natin sa buhay. At paano po natin malalaman yung purpose ng buhay natin? Ano pong ginawa ni Jesus? Sa tila nakakapagod na routine niya sa buhay, sa kanyang misyon, pagkaraan nito, pumunta sa tahimik na lugar si Jesus at nagdasal, nanalangin sa kanyang Ama. Ang payo ng Panginoon, kapag tayo bigat na bigat, kapag tayo nahihirapan sa buhay, huwag natin itong ipagsigawan sa kung saan-saan at kung mas lalong higit sa social media platforms or accounts natin. Kapag po nahihirapan tayo, sumigaw tayo sa katahimikan. Ibig pong sabihin sa panalangin. Why? Because in silence, we come to know our purpose in life. In silence, we come to the answers of so many questions that we have in life. Kaya napaganda po na kapag tayo pagod na pagod, humigop tayo ng lakas sa Diyos. Humingi tayo ng patnubay sa Diyos. Kaya mga kapatid, sana po makita natin ito. 3 letter S sa ating mga pagbasa ngayon. Suffering, service, silence. Ang purpose natin ay makikita natin in our brokenness, when we are crushed, when we are suffering. And we come to appreciate more the purpose of our life when we serve, especially when we are connected to God in silence. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.